Sa kabila ng tila paninira sa kanya ng mga nasa administrasyon ngayon, ay patuloy pa rin ang tiwala ng mga tao sa kanya at maging ang mga taga-ibang bansa. Isang magandang balita, Ambassador of the Socialist Republic of Vietnam to the Philippines, si His Excellency Lai Tai-binh, bumisita mismo at suportado ang Office of the Vice President. Nice. Alright, welcome back to another reaction video mga guys. And today we have a good news. Ito, Ambassador ng Vietnam ay nag-courtesy call po sa opisina ni VP Sara at hindi po sa opisina ng Presidente. Yan, malaking sampal ito kay BBM, ano? Makikita natin yung tiwala ng ibang bansa, no? Ramdam na ramdam pa rin nila ang tiwala nila dito sa mga Duterte. Kaya dito sila bumisita mga guys. Ito, magandang balita po ito. Dahil sa kabila ng mga paninira nitong mga crocodilos, itong mga kiambo na mga parang sinapulis, no? Sa kabila ng mga paninira nila lahat-lahat, ang ambassador parang nagparating ng mensahe na malaking tiwala namin sa mga Duterte. Yan, malaking sampal yan kay BBM, at saka itong mga tulongges. Yan, mahiya kayo, ambassador, walang tiwala sa inyo. Yan, makikita natin mga guys, yung ang ganda tingnan, no? Talagang mararamdaman ko na someday, Sara will be the next president. Yes, ramdam na ramdam ko yan. Someday this will happen. O, ang ganda tingnan po ng aura ng napakasimpleng tao na si VP Sara, no? Na sinisiraan nilang kurap. Itong si Saldico. Saldico, oy, nasaan ka na? Akala mo nakalimutan ka naming gonggong. Panoorin mo to, malaking sampal ito sa inyo. Kasi, balibasa, mukha naman pera kayo, wala kayong pakialam. Kulang na lang, lagyan ng Republika ng Pilipinas yung mukha nyo, pera na kayo. Oo, kayo mga tulongges. Nako, mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Sinasabihan nyo itong korap si VP Sara, ang laki ng tiwala ng ibang bansa, hindi sa presidente ninyo. Kaya tunghayan natin ito mga guys kasi makikita natin yung respeto ng ambassador dito sa pamilyang Duterte. Alright, let's go. Kanya at maging ang mga taga-ibang bansa. Isang magandang balita, Ambassador of the Socialist Republic of Vietnam to the Philippines, si His Excellency Lai Tai-binh, bumisita mismo at suportado ang Office of the Vice President. Tila ramdam na ng taong bayan na patindi ng patindi ang tila paninira ng ilang nasa administrasyon ngayon ay Vice President Sara Duterte. At sa kabila nito ay tila patuloy pa rin ang tiwala ng mga taga-ibang bansa sa kakayanan ni Vice President Sara Duterte. At kahit hindi na ito ang kalihim ng edukasyon, patuloy pa rin ang tiwala ng taga-ibang bansa sa kanyang kakayanan. Kaya sila pa mismo ang nag-courtesy call dito. Ayon pa sa nilabas na balita kamakailan lamang ng Vice President na si Sara Duterte sa kanyang official Facebook account, courtesy call of His Excellency Lai Tai-binh, Ambassador of the Socialist Republic of Vietnam to the Philippines, Office of the Vice President, Mandaluyong City. Masaya po nating tinanggap sa ating opisina si His Excellency Lai Tai-binh, Ambassador ng bansang Vietnam sa ating bansa noong nakaraang buwan. Pinag-usapan namin ang patuloy na kooperasyon ng ating bansa at ng bansang Vietnam, lalo na sa larangan ng edukasyon dahil ang kanilang bansa ay isa sa mga aktibong miyembro ng Southeast Asia Minister of Education Organization kung saan tayo ay pangulo noong ako ay kalihim pa ng kagawaran ng edukasyon. Pareho kaming nagagalak na ang bansang Pilipinas at Vietnam ay patuloy na tinatamasa ang magandang diplomatic relation. Inimbita ko rin si His Excellency Lai Tai-binh sa aking opisina at ipinakita natin ang alaala ng pagkakaibigan ng aming mga bansa. Mga kababayan, patuloy po tayong maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Syukran. Yan, sinishare ko ito kasi malaking bagay ito. This shows kung gaano kataas yung trust
para sa mga pamilya Duterte, lalo na dito kay Sara. No? Wala ito sa mga survey ninyo, mga inayupak na survey nyo, di ba? Wala. Ito, kahit na hindi kailangan ng survey, makikita natin ang tiwala. No? Ambasador ng ibang bansa, dito nag-courtesy call sa Vice Presidente natin. Bakit? Kasi malaki ang tiwala nila. Just simple as that. No? Kaya kayo mga tulongges, sige, patuloy kayong magpapakahiya sa mga ginagawa nyo. Akala nyo, ang sarap ng pakiramdam nyo. Ginaganyan nyo na ang busy. Wow! Akala nyo, positive na yung mga impact nyo sa taong bayan, mga gonggong. Makikita natin ang taong bayan nag-alboroto at gusto ng tutulong dito kay BP Sara. Wala pang ganyang bihira lang yan, ganyang politiko na tutulungan ng taong bayan. Kayo, minsan, hindi kayo ginanyan ng taong bayan. Ito lang si BP Sara. Ang dami nang nagpalabas ng pahayag, pagtulong dito sa ating BP Sara. No? Ay, kahit mahihirap, they are very willing to help BP Sara. But not sa inyo, yung pagmumukha nyo. Yan ang karma nyo tuloy. Yan ang karma nyo talaga. Akala nyo, akala nyo mapadown nyo itong si BP Sara na baka sampalin kayo ng 30 million na katao. Siguro ano na kayong itsura nito. Ito pang si Kimbo, no? Sa Bisaya pa, napakahilas mo. No? Kung siguro matatamaan ka ng isang kamao ni BP Sara, lupay-pay kang inayog ang butiki. Kakapal ng mukha nyo, akala nyo ito pa si Saldico. Kayo dyan, lalo na ikaw, Abante. Sa lahat ng mga pagkakahol-kahol ninyo dyan sa Kongreso, may nagawa ba kayong direktang tulong sa mga Pilipino? Lalo na sa mga kalamidad ngayon? Meron ba kayong direkta na ibigay na tulong? Aside sa mga kahol-kahol nyo dyan. Wala, di ba? Ito, tingnan nyo si BP Sara. Ikaw, Saldico, tingnan mo ito. Sinasabi mong tamad ang Vice Presidente. Tingnan mo kung meron ba kayong nagawa. Kayo ni Abante, kayo ni Castro, ito si Luistro, ng mga hinayupak, ng mga honorable kuno. Di ba? Meron ba kayong nagawa na ganito? Tingnan nyo ang nagawa ni BP Sara. Ito sinasabi niyong tamad. Dito nga natin makikita mga kababayan na ang tunay na pagmamahal ng Vice President na si Sara Duterte sa mamamayang Pilipino at ang patuloy pa rin na pagtulong at serbisyo ng Vice President na si Sara Duterte sa kabila ng hindi pagsuporta sa kanya ng gobyernong tila kumakalaban sa kanya na kahit patapyasan ang budget nito ng Kamara de Representante ay hindi patitinag ang pangalawang Pangulo na si Sara Duterte dahil handa siyang magtrabaho kahit na maliit lang ang budget nito at patuloy ang kanyang tanggapan sa pagtulong at kahit hindi man ito suportado ng ilan sa kapwa niya politiko. Patuloy naman ang tiwala at pagsuporta ng mga leader ng taga-ibang bansa kay Vice President Sara Duterte at kamakailan lamang ay naghatid ng tulong at agad na rumisponde ang Office of the Vice President sa Barangay Lungos sa Puti 3, Bacoor, Cavite. Ayon pa sa nilabas na balita ng Office of the Vice President na pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte sa kanilang official Facebook online, tulong para sa Bacoor fire victims. Agad na rumisponde ang Office of the Vice President OVP sa Barangay Lungos sa Puti 3, Bacoor, Cavite kahapon, September 11, matapos ang malaking insidente ng sunog sa pagtutulungan ng mga tauhan ng OVP Disaster Operations Center, OVP DOC at Bacoor Disaster Risk Reduction and Management Office na ipamahagi ang 686 relief boxes sa pamilyang nasunugan. Mahagi rin ang donated items na mula sa ating mga OVP partners na binubuo ng 30 grocery bags para sa mga senior citizens, 1,790 canned goods, 60 packs biscuit, 704 pieces diapers, 80 packs soup with toothpaste at 59 packs ng toothpaste. Pansamantalang tumutuloy ang mga biktima sa 12 evacuation centers sa Bacoor, Cavite. Unquote. Naghatid naman ang saya at pag-asa sa mga bata at namigay ng mga bags ang Office of the Vice President. Bags para sa Bud Elementary School, Calasiao, Pangasinan. Isa na namang pagbabago, distribution ang isinagawa ng Office of the Vice President OVP sa pamamagitan
pamamagitan ng Pangasinan Satellite Office sa Boyd Elementary School, Calasiao, Pangasinan noong August 13, 2024. 250 na mga bag ang ipinamahagi sa mga estudyanteng grade 1 hanggang 4 sa paaralan sa tulong ng mga guro at kawani ng paaralan. Makikita ang mga maliliwanag na ngiti sa mukha ng mga estudyante habang tinatanggap nila ang kanilang mga bag na may lamang gamit pang eskwela at mga dental kit. Ipinapakita rin ng kanilang kasiyahan ang pananabik sa mas maliwanag na hinaharap sa pag-aaral. Unquote. Nang lumabas ang balitang ito, ay umani naman ito ng maraming suporta at labis na nasiyahan ng marami sa ating mga kababayan sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, kahit tanggalan nyo ng budget ang VP Sara, ang 30 million vote ni VP Sara, mag-aambag-ambag kami. Hindi nyo mapapabagsak ang mga Duterte. Kahit walang budget yan, tutulong yan sa mga nangangailangan. Yan talaga ang tatak Duterte. Ang puso nila para sa mga taong bayan. God bless you po always. Next pray ng Pilipinas, Sara Duterte. Ingatan po kayo lagi ng ating Diyos at ang inyong pamilya. Ang tunay na nagmamahal sa bayan. Nagtratrabaho ng tapat at hindi kurap. Laging minamaliit, ngunit laging pinagpapala ng ating Diyos. Simple, ngunit maraming kaalaman, di materialistiko sa pamumuhay, subalit kagalang-galang. Yan ang aming VP Sara, mapagkakatiwalaan sa lahat ng bagay. Filipino people loves you, Madam VP Sara. Kahit na tinatraidor ka ng ibang kawani ng gobyerno, busilak at pagmamahal sa bayan ang umiiral sa puso mo. Isa kang tunay at karapat-dapat maging ina at leader ng Pilipinas. Wow! Sobrang nakakahangang mga ginagawa ni Inday Sara para sa ating mamamayang Pilipino. Kaya ayaw nilang may budget si Inday Sara para limitado na ang galaw niya. Para isipin ng taong bayan, wala siyang nagawa. Wow! Lalong magwawala ang mga walang kwentang kongresista sa OVP. Narinig ng Diyos sa mga hinaing ng taong bayan na matulungan ng OVP at sa gayon, patuloy niyang mabigyan ng tulong ang mga nangangailangan. Mga kapuso, narito po tayo ngayon sa Gate 6 itong PITX sa Paranaque. And ngayong araw ay inaugurasyon itong libreng sakay ng Office of the Vice President ng kanilang bus mula rin sa PITX patungkol na Ipagite. Halika, silipin natin yung web ng bus. Sir, bigyan na po. Ayan. So, mga kapuso, ito po yung loob ng bus. Yan, makikita po natin na may table sila dito sa gitna at magkakaharapan yung mga tao. Tanungin natin si Ma'am, kumusta po yung pagsakay niyo dito? So far, nabigla kami, no? Actually, ako pala, nabigla ako. May libreng sakay pala ngayon from here up to Naig. So, it's good thing na may ganitong programa si Vice President. Okay, Ma'am, kayo po, ano masasabi niyo dito sa bus na libreng sakay? So super nice. Sana magtagal to. Pero arawin nyo talaga to, ha? Oo. Oh, di ba? All the while, sa lahat ng mga hearing-hearings niyo dyan, wala kayong nagawang direkta na tulong sa taong bayan. Diba mga guys? Wala kayong naiambag man lang dito sa mga nasunugan. Wala, buti pa yung OBP, di ba? Ang kakapal na mukha nyo talaga. Oh, yung lahat ng panahon nyo dyan, puro paninira, puro pamulitika. Ito lang si Tamba, oh, nagpatigasan ng mukha itong ninayupak na ito. Sana maimbestigahan din kayo. Sana may panahon din na talagang mabusisi din yan. Yung mga pera dyan. Kung ano nangyari dyan sa kaban ng bayan, langya. Kayo lang ang magpapalabas ng mga pera, tapos yung mga kontraktor sa inyo rin. Itong si Saldico, ang kapal na mukha nito, talagang Dracula. Isipin mo ha? May-ari ito ng mga kontraktor. Mga kontraktor na nagkukontrata dito sa mga proyekto ng gobyerno. O, kadalasan napupunta sa kanya. Patunayan mo hindi totoo yan, Saldico. Gago ka. Di ba? Tiba-tiba. O, tiba-tiba ang mga hinayupak. At saka ito pang mga pormahan nila na ang mamahal pa ng mga gamit ito si Kimbo. Kapal na mukha mo, Kimbo. Talagang booking na booking ka. O, tingnan mo yung sarili nung una. Teacher ka. Tingnan mo yung itsura mo nung una at saka ngayon. O, tingnan mo natin. O, saan mo kinuha yan? Saan mo kinuha yung mga panggastan ng ganyan? Mga gastador mga guys. Talagang harap-harapan na pambubula ito. Dapat pinag-explain din ito sa mga wealth nila, no? Dapat i-background check din itong mga tulongges. Ito, magandang i-target talaga itong Congress kasi napakakurap, napakakapal na mukha at saka makaklaro na kasi ng taong bayan na sobrang na kayo. Dapat buwagin na yata talaga yung Congress mga guys, di ba? Alright,
Comments kayo mga guys kung anong masasabi nyo dito na malaking tiwala pa rin ng ambassador ng Vietnam. Isipin nyo yan ang tiwala andyan pa rin lalo na sa mga Duterte. Kaya patuloy kayong biging tulunggis, patuloy kayong babatikusin ng taong bayan. Akala nyo pa English kayo kung sinong talino na kayo langya kayo, English lang walang naitulong sa mga nasunugan, walang naiambag itong mga inayupak, ang kapal ng mukha. Hindi man lang natin ma-audit. Ano ba to? Anong sistema ba ito? Walang iya dapat mag-intervene na dito ang judiciary to make really a check and balance on everybody. Dili lang sa mga gusto nila itong mga tulunggis. Talagang nag-aabuso mga guys. Abusado ito sa power of the press. Alright, that's enough for today mga guys, and don't forget to drop a comment and I hope you like this video. Alright, thank you mga guys.